Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Connie Katapang ng Charismatic Restoration Church, Makati. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Deuteronomy chapter 17 verse 14 to 15. Pinamagatang God's indirect promise of a future king of Israel. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay dumako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa umagang ito. Narito po kami sa iyong harapan, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa paggabay at pag-alalay niyo sa amin ang iyong banal mong espiritu. Panghahawakan po namin ang iyong salita at na maipamuhay namin ito ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray, Amen. At basahin po natin ang Deuteronomy chapter 17 verse 14. Pagka ikaw ay dumating sa lupain na ibinibigay ko sa iyo ng Panginoong mong Diyos at iyong ariin ay iyong tatahanan at iyong sasabihin, ako'y maglalagay ng isang hari sa akin gaya ng lahat ng mga bansang nasa palibot ko. Verse 15. At ilalagay mo ngang hari sa iyo yung pipiliin ng Panginoong mong Diyos na isa sa iyong kapatid ang ilalagay mong hari sa iyo. Hindi mo mailalagay sa iyo ang isang taga-ibang bayan ay hindi mo kapatid. Ayon sa talatang ito ng Deuteronomy chapter 17 verse 14 to 15 ay wala pang hari ng Israel. Si Moises sa kabila po ng kanyang mataas na otoridad ay hindi hari, maging si Josue at mga hukom na sumunod sa kanila ay hindi rin mga hari. Subalit nakita po ng Diyos ang hinaharap na hihilingin ang bansang Israel na magkaroon sila ng hari. Kaya binalaan sila ng Diyos na ang hari ay dapat mula sa kanyang pagpili sa kanyang takdang panahon. Si Saul po ay naging halimbawa ng isang haring hindi mula sa kalooban ng Diyos. Siya ay pinili ng bayan at sa kanilang panahon. Kabilang banda, si David ay halimbawa ng haring pinili ng Diyos at sa kanyang tamang panahon. Sumasalamin din ito sa isang mahalagang aspeto ng tipan ng Diyos sa Israel. Binibigyan din ang kanyang pag-ibig kaysa merito ng tao. Itinakda ng Diyos ang mga tiyak na kwalifikasyon para sa hari, kabilang ang pag-iiwas sa pagbuo ng militar at labis na kayamanan upang matiyak na ang puso ay mananatiling nakatuon sa Panginoon kaysa sa makalupang kapangyarihan ng mga material na pag-aari. At ito ang nagpapaalala sa atin na sundin ng Diyos. At kapag tayo ay may takot sa Diyos, tumutugon tayo ng may pagsunod at ang talatang ito ay umaakay sa atin na manalangin para sa ating mga pinuno. Bilang pagtatapos, basahin natin ang 1 Timoteo chapter 2 verse 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapagyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa mensahe na inyong ipinarating. Salamat po sa magandang plano at pangako mo sa aming buhay. Thank you for choosing us your children. Thank you for all the blessings na kami ay patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, at lumakad kami sa iyong kaparaanan ayon sa iyong kalooban na may kagalakan kami sa aming puso. We honor and glorify your name. Thank you for the love and guidance of your Holy Spirit. Thank you for the faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagbulayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang maging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kami samahan bukas sa pagngingilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.